Oh, eto pa isang balita, mga bossing, patungkol dyan sa mga isasampa daw nila na kaso. Sa mga magpapakalat ng fake news. Teka, magsasampa ng kaso ang Malacanang sa pagpapakalat ng fake news. Ang pinuno ng fake news, si Bongbong. Ang numero unong fake news sa Pilipinas, si Claire Castro. O, ba't hindi ninyo kasuhan muna yung mga sarili ninyong kakapal ng mga mukha ninyo? Oh, 'di ba? Oh, okay. Ano yung fake news ni Bongbong Marcos? Isa lang na talagang hindi ninyo makakalimutan. Yung sinabi niya na pumasok diyan sa Kingdom of Jesus Christ, walang mga baril. Hindi daw gumamit ng mga tear gas and all. Pero walang hiya. Alam naman natin nandoon tayo unang araw pa lang naka-full battle gear na yung mga pulis na pumasok diyan. Si General Torre nga meron pang Armalite na nakasukbit sa likuran niya. Tapos sasabihin ni Bongbong, wala daw armas na pumasok diyan, bobo. Yan ang pinuno ng fake news, si Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niyo yung mga nagpapakalat ng fake news, numero uno nagpapakalat ng fake news si Claire Castro. Sasabihin ni Claire Castro walang oil crisis, tapos gumawa si Bongbong Marcos ng crisis committee. O di ba fake news yun? O ba't di mo ipakulong kasuhan si Claire Castro? Sabi ni Claire Castro, maayos daw ang ekonomiya. O bakit ang taas ng dolyar ngayon? 60 pesos and 40 centavos na. Sabi ni Claire Castro, maayos daw ang supply ng gasolina. O bakit ang mahal-mahal ng gasolina ngayon? Hindi daw magtataas ng presyo ng bilihin. Ba't ang mahal-mahal ng presyo ng bilihin ngayon? Kung meron fake news dito, ang fake news dito yung gobyerno ninyo. Kasi sinasabi nyo na okay lang ang lahat pero pinakamahal ang pinakamataas ang itinaas ng ating gasolina sa buong mundo. Di kayo nahihiya? Ang ina ninyo, kayo pang may ganang magkaso. O sige, ano ba tong na to? Ano ba tong balita na to? Sa legal na aksyon ang sinumang nagpapakalat ng fake news na nagsasamantala sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Ayon sa Malacanang, si President Catarong magbabalita. Nagbabalang Malacanang laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sitwasyon ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon sa palasyo, ang disinformation ay maaring makasira sa tiwala ng publiko, makagambala sa ekonomiya. If you think that there is a disinformation, you have a spokesperson para mag-propagate. Nandiyan dyan si Claire Castro para i-counter lahat ng mga sinasabi ninyong mga maling balita. Bakit nyo kakasuhan? People right now are speculating. Dahil matalino naman na Pilipino ngayon, nakikita na ng Pilipino anong nangyayari sa mundo. So, people can speculate, hindi po masama ang mag-speculate. Now, nasa trabaho na ninyo sa gobyerno na to keep us in a peaceful state of mind. How? Kailangan yung bigyan talaga kami ng mga datos na huwag kayong mag-alala. Yung mga kumakalat na ganito, mali po yan. Ito po yung datos natin, okay tayo. Di ba? Hindi eh. Imbis na magpaliwanag kayo sa nangyayari sa mga problema natin ngayon, puro Duterte kayo. Tatanungin mo si Claire Castro, ibabalik niya sa mga Duterte. Magre-report si Claire Castro, puro against sa mga Duterte. O so ngayon, ang ginagawa ng tao, dahil hindi na sila naniniwala kay Claire Castro, nag-i-speculate sila. Dahil ang mga tao, nararamdaman naman nila kung ano na yung estado ng Pilipinas ngayon, nag-i-speculate sila. So pag nag-speculate sila, at yun yung paniniwalaan nila, available naman ang social media, nilalagay nila yun sa social media. It's up to the people if maniniwala sila sa spekulasyon na yun or hindi, kasi nararamdaman nila eh. If I saw something in social media and naramdaman ko yung parehas kami nang iniisip nung tao na yun, tatangkilikin ko yun. O bakit malakas yung ngayon balita tungkol sa agam-agam ng mga Pilipino na baka magkaroon ng mga malawakang pagba-brownout, na maubusan ng langis. Bakit? Kasi nakikita naman natin yung mga international news. Nakikita naman natin how the very capable countries are having issues. Tayo na hindi naman tayo capable. We do not have a president that is capable. So, meron restlessness sa isip at puso ng mga Pilipino. At kapag may restlessness, talagang may mga kakalat na mga opinion, na mga haka-haka. And trabaho ng gobyerno na yung mga haka-haka na yan patayin by means of magpalabas kayo ng mga totoong datos. But the fact na mas malakas yung agam-agam ng Pilipino, samantalang you have all the money to propagate. Nasa inyo pa mainstream media, may mga vlogger pa kayo. Pero bakit nag-aagam-agam pa rin ng mga Pilipino? Ba't hindi naniniwala sa inyo yung mga Pilipino? Bakit mas malakas yung sinasabi ninyong disinformation sa social media? Kasi nga, mga sinungaling kayo. Yun ang pundasyon ng leadership ni Bongbong Marcos, kasinungalingan eh. So kung ano man ang sinasabi ng gobyerno ngayon, iisipin ng tao kasinungalingan, kabaliktaran.
So pag sinabi ng gobyerno na maayos ang Pilipinas, pucha, isipin talaga ng tao, hindi maayos ang Pilipinas. Pag sinabi ng gobyerno na stable at sufficient yung ating enerhiya, iisipin ng tao hindi. Bakit? Sinungaling si Bongbong eh. Napakasinungaling ni Claire Castro eh. Oh, hindi ba? Tapos ngayon magagalit kayo dun sa mga naglalabasan ng mga information sa social media. It's up to the people to decide whether disinformation yun or hindi. Hindi kayo. Oo, the only thing that you need to do is to counter those you think na false information. I-counter nyo yun. Kaya nga kayo may PCO eh. Kaya nga kayo merong state-owned na mga network eh. Para ilabas ninyo yung mga katotohanan sa nangyayari sa gobyerno nyo eh. Mga tanga pala kayo eh. At maging banta sa public welfare. Tiniyak naman ng administrasyon ang zero tolerance laban sa mga ganitong gawain. Ayon kay Presidential Communications Office o Ikaw kapal ng mukha mo. Hindi ka pa nga nako-confirm eh. Hindi ka pa nako-confirm bilang isang PCO secretary. Hindi ka pa nako-confirm, hindi ka pa dumadaan sa Committee on Appointment. Kasi nga, puros kayo, ang ginagawa ni Bongbong, maglalagay siya ng tao, puro acting. Acting PCO chief, acting DAR secretary, puro acting. Kapag acting kasi, hindi yan dadaan sa Commission on Appointment. Doon pa lang, ginagago na tayo ni Bongbong eh. O eto, confirmed na ba ito ng Committee on Appointment? Commission ng Committee on Appointment sa Senate at saka Congress? Hindi pa. Oh. So wala pa to, walang kwentang tao to. PCO Acting Secretary Dave Go. Sabi na nga ni Mike Abby, kurakot kayo dyan sa PTV. Kurakot kayo dyan sa PCO. Yun nga, hindi niya pa ma-address eh. Anong pinagmamalaki mo? Gomez, haharap sa legal na aksyon ang mga mapapatunayang sangkot. Binalaan niya ang sinumang sadyang gumagawa ng kwento at nagpapakalat ng fake news. Numero unong fake news nga si Bongbong eh. Numero unong fake news nga si Claire Castro eh. Yun ang una mong kasuhan. Yung kapag fullest extent of the law. Ulul. Online na sila ay papanagutin ayon sa batas. Ipinaalala ng Acting Secretary na ang paglalathala ng maling balita ay may kaparusahang hanggang 6 na buwang pagkakakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Dagdag pa niya, kapag ginawa ito online, maaaring dumoble ang parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Binigyang din ni Gomez na ang pagtatangkang So tinatakot kayo. Tinatakot nila ang mamamayang Pilipino na wag maglabas ng kanilang mga saloobin, ng mga spekulasyon. Again, freedom of expression, freedom of speech. If I think, ako personal, na nararanasan ko yung kahirapan at sa tingin ko, mas magiging malala pa yung mga susunod na panahon, pwede kong ilabas yan. Hindi ako nagpapakalat ng maling impormasyon. Nasa inyo yung bola para patunayan na mali yung mga impormasyon na yan. Kasi ako bilang nagsasalita, nag-i-express ng aking nararamdaman, ang ebidensya ko is kung ano yung nararanasan ko. So kung ano yung nararanasan ko, ano naman mahihita ko? Kung sasabihin ko sa social media na hirap ako at posible pa akong maghirap sa mga susunod na panahon dahil wala kayong mga kwenta dyan sa gobyerno. Anong masama doon? Iyon naman ang totoo. Kung sa tingin ninyo hindi totoo yun o meron kayong mga vlogger na binabayaran sa inyo pa mainstream media, araw-araw nagpapa-presscon pa yan si Claire Castro, o di sumagot siya ng mainam, sumagot siya ng katotohanan para wala tayong problema at kayo magdidemanda, puro kayo demanda. Ang ina ninyo. Gaw ang publiko tungkol sa seguridad ng enerhiya, supply o presyo ay ituturing na seryosong paglabag. Mantakin mo, magagalit kayo tungkol sa presyo. Magkano na presyo ng diesel ngayon? Magma 170? Oh, sabihin nyo, hindi totoo yung magwa 170. O, katamo ka fake news ni Bongbong. Price cap daw ng bigas 50 pesos. Bakit sa pamilihan may mga 75? May 80 pesos ang kilo ng bigas. Meron mga 90 pesos ang kilo ng bigas. Akala ko ba may price cap? Dapat liwanagin ninyo yung price cap na yan. Para lang sa NFA rice yan, hindi sangkot yung ibang mga bigas, ganun. Kayo ang fake news tapos magagalit kayo sa mga tao pag nagreklamo, tatawagin yung mga fake news. Gago kayo eh. Sinabi pa niya na ang Anti-Fake News Desk sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice ay magsasampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon o nagmamanipula ng merkado. Hinimok din niya ang publiko, media partners at iba pang stakeholder na umasa lamang sa official briefings at beripikadong impormasyon. Hinikayat din ang lahat na makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na maaring gamitin para sa pansarili o pampulitikang interes. Pinaiigting na rin ng pamahalaan ang pagmamanman sa social media at iba pang daluyan ng impormasyon upang matukoy at malabanan. Na doon sila nakafocus, no?
Mantakin mo, ang laki ng problema ng bayan ng Pilipinas sa droga, ang laki ng problema sa peace and order, ang laki ng problema sa pagmamahal ng mga presyo ng bilihin, gasolina, and all. Restless na yung mga Pilipino. Tapos putsang inuuna nila bantayan yung social media para kasuhan yung mga naglalabas lang ng kanilang mga sentimiento. Gago, no? Sobrang tarantado talaga ng mga to. Walang katinu-tinu talaga ang mga punyeta na ito, no? Pero lalaban tayo, huwag kayong magalala. O lalaban tayo, Diyos ko po, huwag kayong matakot sa mga ulol na ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang